Ako po naman si Tessie, isa po ako sa manggagawa dito. Ang pottery na to, nagsimula po siya noong year 2000. Ang clay na gamit namin, nanggagaling dito sa Sagada, ngunit hindi po ibig sabihin na kahit saan namin siya makita ay pwede namin kunin. We have to be environmentally friendly. Secondly, hindi po amin. Kaya kung saan ang nararapat na kukuhanan, katulad po ng road widening or kahit saan na may excavation, i-check namin siya kung maganda siyang clay, hahakutin namin dito, ibababad po namin dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. Sinasala namin siya ng 2 beses hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad po nito. Sa pottery po, may 3 klase. Mayroon po tayo yung earthenware. Ito po yung low-fired pottery na kagaya ng gawain nila sa Bigan, sa Pampanga, and some other parts of the country. Ito po yung pwedeng lutuan, lagyanan ng tubig, mga paso-paso, mga tapayan, mga burnayan, mga palayok. Those are examples of earthenware, low-fired pottery. Sa amin po dito, it is called stoneware. High-fired pottery po sila. Bagamat hindi sila pwedeng lutuan, ngunit microwavable naman po ang food grade at katulad ng porcelain, they are perfect for food containers. Yan. So, ang gawain po naman namin, pinapakita namin ang paggawa with the demo fee na binayaran na po ng guide nyo. Okay? So, ang unang-una kong gagawin, isesentro ko muna ang clay with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. Ito po ang centering. Importante na isesenter natin siya para maganda ang kakalabsan ng ating gagawing siyo ng ating gagawing pot. Pag hindi po kasi siya na center, we cannot shape it the way we want it. So first and foremost, kailangan natin siyang i-center. Kailangan nating i-compact talaga para maalis yung air bubbles. Pagka na-center naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder naman po at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin ang cylinder, lalagyan natin siya ng butas sa pinaka-center and then from there, itataas po naman natin ng clay. Kung paano natin gagawin yun, i-compress sa ilalim and then we slide our fingers up, 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 hanggang taas. Ulitin natin para tumaas pa siya. We will do the same thing. Compress at the bottom and then we slide. Ito na po ang ating cylinder. Ngayon, out of this cylinder, isi-shape na po natin siya to another shape. Sa shaping naman, ang pressure manggagaling from my inside hand. Itutulak nating palabas, habang tinutulak, tinataas siya hanggang gitna. Dito naman po sa gitna, itulak nating paloob, dahan-dahang pataas, taas, taas, at bago sa pinakamataas, itulak nating palabas at magiging what you see. Sa pottery po, it's about feeling. Always feel how thick or how thin so you would know when to stop. So dito for example, pwede pa po natin siyang palubuin ng konti. Ayan, dito. Dito rin para mabalanse. And then dito naman po, pwede natin siyang paliitin.
para magka-sexy naman siya. So, this is how far the clay can go. Vase po siya, pero pwede po natin siyang gawing water jug. Lalagyan lang natin siya ng... So, from here, ipapa-air dry namin siya ng 5 days. 5 days later, magiging leather dried siya. Babalikan namin. Ititrim namin siya sa pinakailalim. Lalagyan namin siya ng tangkay. I-dry po ulit namin siya ng 1 buwan bago namin siya lutuin at 2 beses namin siya linuluto. Iyan ang pottery bowl.